So yun guys, oras na naman ng pahinga. Dito ako sa aking higaan at mayroong nga medyas yung aking isang paa. Yung isa wala pa yung medyas. Kaya hinihilot-hilot ko. Kasi sobrang sakit niyang aking paa. Dito oh. Kaya hinilot ko yan. Kailangan talaga himas-himasin yung ating paa kasi yan ang gumagalaw sa ating katawan sa yung kamay. So, pinaka-importante yan sa ating katawan. Yung ating paa at saka yung kamay. Kaya naman na hinilot ko na yan. At mayroon pa akong isang hindi pa nahihilot guys. Yung aking isang paa ito. Kaya hilutin natin. Bago ko lagyan ng medyas. Ganyan lang oh. Himas-himas lang ganyan pababa. Para maano yung mga ugat, magalaw. Bumili pala ako ng Epicasen kasi pagka kinakabagan ako or masakit yung aking mga katawan, yan yung panghinihilot ko. So ayan, magbimidyas na ako. Masakit kasi yung isa kong paa. Ito yung iniinda ko. Isa kong paa. Masakit, hindi ko pa kasi siya sinasabi sa amo ko para ma-x-ray ba, baka kasi tawag yan, basag sa loob. Kasi matagal na yan, di gumagaling. 3 months na yata. So nandito na pala ako sa kwarto ko guys kasi wala pa yung amo ko, nasa Qatar, bukas pa dating. Yung amo ko lalaki naman nandoon sa naglalaro ng pikabol. Magulo dito sa amin kasi maglilipat na nga kami ng bahay. Ngayong October lilipat na kami ng bahay sa bagong bahay. Maliit na yun kaysa dito. Ito kasi yung bahay namin malaki. Kwento ko na yun na yung bahay talaga namin dito malaki, hanggang 4 na andana yan. Tapos nilipat kami sa maliit, first floor lang. Tsaka pinakauna siyang floor doon sa bahay na yun. Pero yung bahay na yun hanggang 20 floor siya. Pinakauna kami kaya mas madali siya pumasok doon sa loob. Hindi na kailangan mag-elevator. Kasi first floor. So yung bahay namin dito, sobrang gulo kasi. Nag-repack na nga ako ng mga gamit. Nagbalot na ako ng mga gamit, kaya kung saan na yung mga gamit nagpakalagay. Ayan oh. Yung box ko naman na yan, cargo yan, pangalan niya freight. Pakargo ko yan. Pangalawa yan mula sa pinakamalaking box, kasi yung pinakamalaki 170, 150 lang to eh. So nakalis ako ng 20, pero mas malaki yan. Hindi ko naman kailangan masyadong malaki kasi ang masyadong mataas, yung jumbo talaga, hindi ko maabot doon sa loob yung mga ilalagay ko. So hindi ako makayuko, kaya hindi siya masisiksik. Tapos pag dumarating siya sa Pinas, yupi na yung ibabaw. Kasi pag tinatapon-tapon kasi yung box niyan sa barko, ngayon, syempre hindi pantay yung pagkalagay sa loob. Merong space sa gilid, meron naman sa kabila, kaya nagka-yupi-yupi. Pero hindi naman siya bukas. Yung nakalagay doon dalang TV po, puro basag. Yung TV na yun, hindi rin nagamit kasi basag. Kaya, mas maliit yung kinuha ko, hindi naman kung gaano maraming gamit dito kasi. Hindi na ako mahilig mamili. Hindi na ako tulad noon na panaybili ako ng mga gamit. Ngayon, hindi na ako nag-iipon. Kasi ayoko rin naman dalhin yan doon sa bagong bahay kasi wala naman akong lalagyan doon. Tsaka mahirap rin magpa-box pag nandoon sa bagong bahay kasi hindi ko alam yung location doon kasi bago lang kami. Dito ako masanay kasi dito matagal na ako. Tsaka dito ako sanay yun sa bahay dito. Kasi ito talaga yung bahay namin. So ayan, kaya magulo yung bahay namin dito. Kahit saang sulok yan, may mga gamit.